Hello ka-difficulties! Welcome again to my channel, Difficulty in Electronics, Watch, Listen, and Learn. So, ang usapan natin sa araw na to ay ang relay. So, tuturo ko sa inyo kung ano yung basic na checking ng relay, paano siya umandar. So, bago natin simulan, shoutout muna kay Sir Ryan Crosset Tech. Pwede niyong bisitahin yung channel niya. Kaklase ko siya nung college kami. Thank you, sir. Si Sir MJ Oliveros, trainer ng rock. Sir, shout out. Thank you sa mga binigay mo sa akin. Siya ay ginawa niya ako ng logo. Nakikita niyo may logo dyan. So, thank you, sir. Si Sir Berne, nag-request siya ng yung previous natin vlog. So, may video ako doon. Anong pagkakaiba sa digital and analog. So, sir, thank you po. So, kung gusto nyo mag-comment para may sama ko sa next video natin, so paki-comment lang dyan sa baba. So, kung ikaw ay bago sa channel na to, para updated ka sa lahat ng videos, paki-subscribe na lang. Huwag mong kalimutang mapindutin yung all kasi para updated ka sa lahat ng mga bagong video natin. Maraming salamat at patuloy kayong sumubaybay sa channel na to. So, ginawa ko tong channel na to hindi para sa akin, kundi para sa mga gustong matuto sa basic. Simpleng bagay lang, hindi mo kayang gawin. So, ito na ang pagkakataon natin. So, pwede kayong bumisita sa channel na to. So, ano pa ang hintayin natin? Paki-subscribe na. Yan. Huwag makalimutan. Click all. So, kung nagustuhan mo rin tong video na to, pwede nyong i-share. Share sa mga kaibigan. So, napakalaking tulong kasi kung meron kang konting knowledge. So, yan na po. Maraming salamat. At ano pang inantay natin? Let's begin. So, bago natin i-test kung yan ay good or defective ang relay, kailangan muna natin maunawaan kung ano ba yung relay. So, relay is an electromechanical device having one or more contacts that are open or closed by magnetic field. So, gagana daw ito sa pamamagitan ng magnetic field. So, madali lang naman intindihin kasi ang relay is a part of switch. Kaya lang, sabi nga dito, electromechanical device. So, ito ngayon yung schematic symbol ng relay. Aralin natin kung ano yung schematic symbol para madali i-check natin pag gumamit tayo ng tester. Ayan, meron siyang contact. Depende kasi may, sabi nga, one or more. So, may double, may single. Yan. So ito, let's say normally close, common, normally open. Ano ba ibig sabihin yan? Yan po ay walang supply, hindi pa siya gumana, natural lang niya. Ito may contact papunta dyan sa common. Check natin ang tester yan. May continuity ito. Pag may magnetic field ito, itong contact sa gitna, yung common, lilipat yan doon sa taas. Kaya magkakaroon ng contact itong nasa taas. Nawawala yung sa baba. Halimbawa, meron kang ilaw o whatever, mga amplifier na gamit yan sa speaker protect. Yan. Lagay natin dito. Tapos yung isang contact na to, yung common, lagyan natin ng cord, lagyan natin doon sa saksakan. Lagyan natin dito. So kung irekta natin yan, ilaw mo. Yan. Pero dyan, dahil dinaan natin sa relay, hindi siya umiilaw sa ngayon. Kasi ang contact ay nandito. So paano siya paandarin? Lalagyan natin ng supply ito. May external supply para magkaroon siya ng magnetic field para itong contact na ito ay lilipat sa taas. Pag lumipat yan, yung contact ay pupunta na doon. So paano ba natin? Okay, halimbawa, ang mga relay kasi, bago natin yan, may mga current rating at saka voltage rating. So voltage rating niya, mayroon tong minsan may relay na 5 volts ang coil, minsan may 12, may 24, o mas mataas pa, mayroon ngang 220. Ngayon, ang current rating naman dito sa switch niya, mostly 10 ampere. 10 ampere, depende, makikita nyo naman yan yung kakayanan niyang magdala ng current papunta sa load mo. Merong 40 ampere, depende sa klase ng relay. Ngayon, ang voltahe niya, depende. May voltaheng pwede siya sa 12, pwede sa 24, pwede sa 110, 120, or 220. So, may specs yan. Okay, paanda rin natin.
simulate natin dito sa drawing. Pasensyahan niyo yung drawing ko. So, yan po ay meron siyang, let's say example, 12 volts ang supply. So, dahil yan ay 12 volts, lagay natin sa ground. Negative, 0. So, pag yan ay sinuplayan natin, gagana agad yan. Ito, lilipat yung contact papunta doon. So, iilaw ngayon yung voltaos load mo. Ngayon, gagawa natin ng simpleng circuit. Kasi yan ay rekta natin eh. So, lalagay tayo ng active component. Gamit tayo ngayon ng NPN na transistor. So, ito ngayon yung NPN transistor natin. Ayaw lang sumulat yung ano ko. Ang hirap makabili ng ink nito. Okay, so gagamit tayo ng NPN. Yan. So, dahil meron tayong NPN, hindi kita. Masyadong malaki ang drawing ko. Buwasan natin. So, gagamit tayo ng NPN na transistor. Yan. Nakakonect yung emitter sa ground. Ito yung collector. Ito yung base natin. So, base natin, lalagyan natin ng resistor to ground. Tapos, itong input natin, lalagyan natin ng resistor. Sa example, yan ay input mo ay 12 o trigger mo 12 or 5. Yan. Saan ba galing to? Minsan, galing may mga IC nagbibigay ng signal. So, ngayon, kung 12 ang gamit ko dyan, nilalagyan ko to ng 22 o 2.2 k ohms. Ito ay 22 k ohms. 2.2 to ha. So, kung halimbawa pumasok ang 12 dito, dadaan sa current limiting resistor, ang trabaho ng current limiting resistor, yan po ay pumipigil sa sobrang taas ng current na galing sa input natin para hindi to prevent damage doon sa ating driver. So, ngayon, lulusot siya dito. Ayan, sobra naman sa ink. May pambili na ako. Papasok dito sa input natin. Alam naman natin na ang trigger supply sa base natin is positive. So, pumasok ang positive, kaya magkakaroon to ng tinatawag natin na saturation. Mag-saturate itong emitter to collector. So, mag-short contact to, kaya pumasok ngayon o papasok ngayon yung negative. Inakaabang ngayon yung positive sa taas. So, gagana ito at magkakaroon ng conduction. Ngayon, pag ganitong circuito, ka-difficulties, ang tawag ko na sa inyo, ka-difficulties, nahirapan sa kalisod. Okay, lalagyan natin to ng damper diode. Ano bang trabaho ng damper diode? Ayun na naman sumunod, kanina sobra-sobra. Itong ano to, pasaway itong ink na to. Ang trabaho ng damper diode, in case na ito ay umandar, pag stop niyan o pag hinto, let's say, so huminto to, nawala to, biglang nag-zero dyan, di walang conduction. Ito, magkakaroon to ng tinatawag natin na kick o yung sinasabi natin CEMF. Ang tawag doon ay counter electromotive force. Yun yung balik. So pag bumalik ngayon dyan, ito ngayon ang tatamaan, masisira itong driver natin. Pag yan ay masira, isang andar lang yan. Pagbalik, wala na. So para maiwasan, yung balik niya, isu-short niya, aalisin niya. Ito ngayon ang magtatapon. So, para safe ngayon yung driver natin. Ito naman, kaya nilagyan natin yan in case na may mga residue o mga static o yung mga interference na meron dito nung na-zero yan. So, may mga sumasabay dyan na supply, mga interference, i-drop niya sa ground. Kaya, panatilihing zero talaga. Kasi pagka di natin lagyan dito, minsan may magkakaroon ng intermittent na pag-andar. Minsan umandar, minsan hindi. Minsan maandar. Kaya dapat para pag off talaga. Pag on talaga. So yun yung purpose ng 22K natin. So pag andar dyan, balikan ko. Ayan. Iilaw siya. Gagana siya. So yan ang basic application ng relay. So maraming application ng relay. Ginagamit ito sa mga power regulator, sa inyong speaker protect ng amplifier. Minsan na kawawa masyado tong itong relay na to kasi minsan may mga baguhan natin na mga technician, hindi tumunog daw kasi ang relay, kaya kinarate, binugbog yung relay. Sino-short nila to. Ito, short to ground. Yan. Pag short to ground mo yan, wala nang kwenta yung relay mo. Driver, sorry, wala nang kwenta yung driver mo.
tutuloy-tuloy na siyang andar doon. Alam naman natin na pag ginamit sa amplifier yan, protection yan para hindi masira ang iyong speaker in case na merong DC lumabas doon sa inyong output sa inyong amplifier. Kaya huwag niyong pagbintangan sa relay. Hindi talaga gagana yan pag may problema. So, kunting pahapyaw. Okay, so para malaman natin paano i-check, simulan natin. Kanina pa pala tayo nagsimula. Sorry. Ito yung mga iba't ibang klaseng relay. Itong relay na to, ginagamit ito sa aircon, ginagamit yan sa mga inverter na tawag nito, inverter na welding machine. Ito naman sa mga power supply, yan, ginagamit ito sa mga AVR. Ito naman, ginagamit ito sa mga power amplifier, yan. So, ito sa mga power supply ulit. Tingnan natin yung mga specs, yan. So, unahin natin itong maliit. So, ang specs nito ay meron siyang 12 volts, 20 ampere at 14 volts DC o 20 ampere, 125 DC. So, check natin kung okay pa yung coil niya. So, may nakalagay dyan na ayan, symbol. Ito daw ang coil, magkabilang dulo. Tapos, ito naman yung common, normally close, normally open. Check natin. Pwede tayong continuity checking lang. Ayan. Or, pwede kang gumamit ng ohms para wala kayong continuity checking. Resistance ang gamitin natin. Gamitan natin ng digital. Ayan. So, check natin kung ilan yung coil. So, ito yung coil niya. So, merong 248 ohms ang coil niya. Check natin yung normally close. So, ayan. 0.0 ohm o ilagay natin dito, dapat tutunog yan. Ayan. So yan ay good. Ito naman normally close, dapat walang contact yan. Ito wala rin kasi magkaano yan doon sa diagram natin, magkahiwalay naman tayo. So dapat kailan ba magkaroon yan? Lalagyan natin ng supply ito. So ang supply nito ay 12 volts. Set natin ito ng 12 volts. Yan. Pwede na yan. So, walang polarity ito ngayon kasi nakahang lang naman yan. Dapat marinig nyo. Pipitik. Yan. Yan. Lakas. Yan. Pipit. Tingnan natin kung merong contact. Itong normally close. Resistance pa rin. Resistance pa rin tayo. Yan. Okay. Nagkaroon na ng contact. Tapos kabila. Nawala. Okay. So, ibig sabihin, ito ay good. Good tong relay na to. Ito, sunod na pinakamalaki. Ayan. Ito ay tanggal ng isang paa. May paa ba to? Wala talagang paa to. Talagang ganito lang. So, ito ngayon yung coil. Tingnan natin kung coil ba yan. Resistance. Meron 401 ohms. 401 ohms. Ito ngayon yung normally open. Normally open. Walang normally close eh. Isa lang to. So, walang contact. Tingnan na nga natin. Supplyan natin to. Ilan ba ang supply nito? So, coil niya ay meron siyang saan ba? Ang coil 12 volts. Ayan may symbol. Ayan. 12 volts. And then 10 ampere 30 volts ang switch niya or 10 ampere to 50 volts switch pa niya. Yan. Supplyan natin dahil yan ay 12. Ayan, tumunog. Pumitik. Tingnan natin. Continuity. So, check natin to kung meron dito. Uy, wala na. Open. Ayan So, ito ay sira na to. Ayan. Open na. Wala nang contact. Tumunog naman. Ayan. So, ginamit to sa electronic rice cooker. Ayan. So, kaya hindi na uminit yung ito, tinanggal ko to. Nakalimutan ko. Matagal na to eh. So, ayan. Sira na. Ayan. Ayan. Sira na yan. Tumunog na siya. Pero yung contact sa loob, wala na. Okay, ito naman. Ginamit to sa mga inverter. Sabi ko kanina, inverter na
aircon. Ayan, doon sa welding machine. Check natin yung coil. So ang coil nito, ito yung coil, ito yung contact. Single switch lang to. So ang coil niya ay meron 638 ohms. Ayan. So meron siyang 40 ampere. Ayan, 277 volt AC or 30 volt DC. Ayan. So 30 volt DC yung ano niya. Ano bang supply nila? Hindi. Pwede siya sa 30 volts yung switch niya. Pwede sa 277. Ayan. Malabo. Ayan. Tapos 40 ampere. Ang ano niya, ang relay niya, coil, 24 volts. So hindi gagana yan sa 12. Ito yung contact niya. Yung coil. Ayan, hindi gumana. Ito mayroon tayong external supply. Series natin. Adjust lang natin ito ng 12. Palyado na yata yung supply ko Dumi na yung control. Yan. Pwede na yan. Basta makaandar lang natin. I-series natin. Positive sa negative. Para magkaroon tayo ng 24 volts. Ayan. So, ito. Check na natin kung 24 ba to. So, ito ngayon ang nagiging positive na. Ito ngayon yung DC. Ayan. 23.5. Ito negative. Baliktad. Kahit saan yan. Pwede yan. So, ito ngayon. Ayan. Ito ngayon ay yan. Pwede na yan. So, wala namang polarity ito Okay. Check natin kung tutunog. Yun. Yan. Okay. Lakas ng click. Tingnan natin kung meron ba siyang contact. Yun. Okay. Buhay. Buhay siya. Yan buhay. So, patayin natin yung isang supply. Ulit mo Yan. Oh, ba't meron? At meron pa rin siya. Patayin na yung isang supply Tingnan natin. Bakit may supply pa yan siya? May latak pa. Oh, meron siyang dapat wala na yun Bakit siya meron? May siyang meron siyang latak pa, may residue pa. Kaya wala na. So, check po natin. Ayun. So, meron siyang yan. Tanggalin natin. Nawala. Ibalik. Yun. Lakas ng putik. Ayan. So, okay to. Magana to. Ito last. Ito isa. Ito yung sa mga ginagamit sa mga amplifier. So, meron siyang 200 volt, 240 volt AC, 5 ampere. Tapos, yung pwede siya sa 30, pwede sa 24. Pero yung coil voltage niya is only 12 volts. Ayan. 12 volts. Check muna natin yung coil kung meron ba. So ang coil niyan makikita nyo ito. So itong una. Yan, itong una. Yun yung coil. Makikita nyo may coil sa ilalim. Ayan So ang coil nakalagay dyan 12 volt DC Check natin. Wala na. Open. So open ang coil. So sira na to. Ito, yung contact, wala din contact kasi hindi gumagana yung coil. Ayan. Open. Sira na to. Sira na yan. Open, Ayan, wala na mga reading. Kahit supplyan pa natin ng 12 yan, hindi nagagana yan. Wala na. So, ito ay defective. Sira na yan. Okay, so, ganun lang. Pag-check, Kahit na ang gamit nyo pa ay analog, tulad nito may analog ako. Ganun din ang checking. Walang pagkakaiba sa digital. Sample to ng isa. Kunin natin to. So check natin. Times 1. Ang kakaiba lang kasi sa digital, wala ka nang adjust diretso na. Calibrated na yan. Ito magkakalibrate ka pa. Check natin yung coil. Baluktot na yung ko. Marami nang pinagdaanan to. Coil. So, okay, may reading siya na almost, 300. Ayan, saktong 300 ohms.
labo, 300 ohms yan. Okay. So, ito yung normally open. Walang contact. O, supplyan natin ng 12. 12 kanina eh. Yan natin. Yan, tumunog. 10 na lang. Pero gumana pa rin yan. Okay, check natin kung may reading to. Wala. Okay, ito yung sira kanina eh. Ayan, sira yan. Wala. Sira na yan. Itong maliit. Lagyan natin ng supply sa coil. Ayan. Dapat ito ngayon ay merong reading. Ito yung normally open. Ayan. Meron. Ito wala. Okay, tanggalin yung supply. Dapat ito meron na. Good. So, ibig sabihin yan. Yan lang po ang pag-check. May naintindihan kayo ng konti. So, na kahit pa paano nakatulong